when the president's sister put out a statement implicating the First Lady in the death of Filipino businessman Paolo Tangcoco, who died of a suspected drug overdose in the United States on March 8th. Okay, hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. Miguel, shoutout po sa inyong lahat. Kamusta? So, eto na nga, pag-uusapan po natin itong pamilyang Marcos ngayon. Grabe, pinag-uusapan at pinagtatawanan at pinagpiestahan po sila sa buong mundo ngayon. Alam niyo ba kung bakit? Grabe, binalita po sila international. Binalita po sila international. Well, bago nga pala ang lahat, ipapakita ko po muna sa inyo kung kumusta na nga ba etong si FL Liza sa Riyadh ngayon. Ayan po. Malungkot po, no? Malungkot po si FL Liza ngayon. May post po itong si Attorney Glenn Chong, ano? Na ang sabi po niya rito, sabi po niya, sa 6 na taong katrabaho ko si Liza Marcos, ni minsan di ko narinig sa kanya ang anumang uri ng pagpapahalaga sa ating mga bayaning OFWs. Ngayon, kailangan niyang umiwas kay President Trump, biglang nagdrama ang bruha. O, di ba? Kilala po ito ni Attorney Glenn Chong. Matagal po silang magkatrabaho nito, kaya lahat ng Caracas ni F. Elisa, alam na alam po niya. O, di ba? Yun nga po, sabi nila, nagdrama lang daw ito, kunyari, pupunta sa Riyadh, para sabihin, para gawing rason kung bakit hindi siya sasama or mag-join kay PBBM sa pagbisita sa US ngayon. O, di ba? Di ba? Magkipagkita si PBBM doon kay Trump. So, eto na nga po guys, no? Nasaan na ba yun? Yung pinag-usapan po sila internationally. Pinag-usapan po sila sa buong mundo, ano? Oy, wala pala dito. Mamaya, hanapin ko muna saglit lang. So, eto na, pakinggan po natin ha. Pakinggan natin itong balitang ito, ipapanood ko sa inyo. Tatabi muna ako kasi ilagay ko yung CP dyan sa gilid. President of the Philippines, Ferdinand Yan. Jr., also known as Bongbong, is set to meet President Trump this weekend in Washington, but a bitter family feud is grabbing all the attention back home. From inseparable siblings to estranged adversaries, President Bongbong and his sister, Senator Amy Marcos, once strong bond has frayed. Behind closed doors, tensions between Amy and President Bongbong had been escalating until their rift became public. Amy even batted away reporters' questions about her relationship with the president, blaming her Senate workload. Uy, sino yung naglakad? Then Amy Marcos joined forces with Vice President Sara Duterte, a former ally turned fiercest political enemy of the president. The sibling rift erupted publicly in March, just before the midterm elections, over the arrest and extradition of former President Duterte. Amy Marcos slammed the arrest and extradition of the former president, which her brother's government enabled, on crimes against humanity charges over his deadly war on drugs. Then the president, for the first time, stopped mentioning or offering any endorsements to her sister. That is, to his sister. Days later, Amy formally withdrew from Bongbong's Senate slate, launching her own Senate investigation into Duterte's arrest in a calculated rebuke of her brother. In last April, Amy posted a video along with Duterte Carpio, both clad in mourning black, hit out at Bongbong's government for allegedly causing her hunger, injustice, and political repression. Duterte Carpio endorsed Amy's candidacy, and Amy went on to secure a Senate seat in the election. Meanwhile, Amy and First Lady Liza's quarrel took even a darker turn this week when the president's sister put out a statement implicating the First Lady in the death of Filipino businessman Paolo Tangcoco, who died of a suspected drug overdose in the United States on March 8th. With just 3 years remaining of his term, Marcos Jr. Bongbong is now scrambling for a successor. The Marcos family's preferred heir, eldest son Ferdinand Sandro Marcos, being underage, family succession plans are facing a challenge. As for Amy, the prospects of reconciliation with her brother
or his wife seems very remote. Oh, di ba? O, di ba? Sikat na sila. Sa buong mundo sila yung pinag-uusapan. Ngayon, doon, pati si Paulo Tantoco, na ano pa, nabanggit pa doon sa balita. Ano? Nakakatawa lang guys, itong mga viewers. The president of the Itong mga viewers guys, napansin po nila, ito lang lakad ni F. Elisa, yung mga comment dito, yung lakad lang ni F. Elisa ang napansin nila. Yung balita about sa bangayan, yung issue, yung about sa bangayan ni F. Elisa at Amy Marcos, pati yung about kay Tantoco, wala dito. Wala, puro ano lang, yung paglalakad talaga niya, nag-viral. One little penguin went out one day over the crocs and sniffed away. O, di ba? Masikat pa rin. O, di ba? Wow, sikat. Ang saya-saya. Hala ka. Ito na. Sana magsalpukan to the highest level. Sana magsalpukan daw sila to the highest level. Di yan? Ewan ko lang kung totoo ba itong mga pinaglalaban ni Senator Amy, no? Parang parang pinagtatakpan pa rin niya itong kapatid niya at itong si F. Elisa, di ba? Kung talagang concerned siya, sabihin lang niya ang katotohanan, no? Kung talagang concerned siya kay PRRD, di ba? Gawan niya ng paraan, kausapin niya yung kapatid niya. Kung maaari, awayin niya ng todo. Awayin niya, pagalitan niya para lamang maibalik si PRRD dito, pero wala Hanggang speech lang po siya doon sa The Hague. Sabi nila, kaya daw pumunta doon sa The Hague kasi, si Maharlika pala nagsabi. Kaya daw pumunta doon kasi kinausap si Attorney Kaufman. Hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan nila. Baka yung pinag-usapan doon nila ay, para patagalin lalo etong si PRRD sa loob ng ICC detention. Para magtagal siya doon, para hindi siya makauwi sa Pinas. Kasi eto daw si Attorney Kaufman ay nakakaduda daw di umano ito dahil abogado pala ito ng Marcos family. Siya po yung abogado ni Imelda Marcos. Kaya hanggang ngayon, hindi po lahat ng DDS supporters ay may tiwala or nagtiwala kay Senator Amy Marcos. Di ba? Bakit hanggang ngayon nagtagal pa dyan si PRRD sa ICC samantalang wala namang sapat na evidence. Di ba? Sabi nga ni Attorney Harry Roque, wala nang ebidensya, wala na raw. Kaya ngayon, naghahanap sila ng panibagong ebidensya. Ginamit nila yung mga sabungero, gusto lang i-link kay PRRD, yung nawawalang mga sabungero na hinulog sa Taal Lake. Ngayon, dahil hindi sila nakahanap ng mga buto doon sa Taal Lake, di ba, lumabas nga, no, na buto pala ng baka yon. Ang ginawa nila, doon sila sa sementeryo na naman, kumuha ng mga buto. Sabi ni DOJ, Rimula, ano rin yung buto na yon? Buto daw ng tao yon. Natural buto talaga ng tao yon. Kasi, sementeryo yun libingan yun ng mga tao, kaya natural buto talaga ng mga tao yun. Nakakuha daw sila ng buto ng mga tao doon sa sementeryo. So, hinala daw po nila na yung nakuha nilang buto sa sementeryo ay yun daw po yung 3 sabungero na nawala. Diba? Isa pa. Ito, maiba naman. Ito, si PBBM nagdeklara po siya ng special non-working day ngayong July 27. Non-working po yan, Kaya congrats po sa inyo, magpahinga kayo, mag-enjoy kayo, mag-outing kayo, magpapamilya kasi pagkakataon na po natin yan, na magkaroon tayo ng special holiday or special non-working day sa araw ng linggo. Di ba? Saan ka makakita nun? Linggo. Linggo. Linggo pa talaga yung inideklara niya ang non-working day. Di ba? Di ba guys? So, yan po napanood nyo po na pinag-uusapan po sa buong mundo itong si Amy Marcos, si Liza Marcos, yung mga bangayan po nila, kalat na po sa buong mundo, pati si Tantoco ay nasali pa doon sa balitang yun. Di ba nakakahiya? Di ba? Ito nga,
hintayin lang po natin itong si Amy Marcos. Obserbahan natin kung talaga bang totoo ba talaga itong kanyang ipinakita sa atin na concern siya kay PRRD. Ewan ko lang, 50-50 pa rin siya para sa akin. No? Kayo, ano sa paningin nyo? Si Amy Marcos ba ay loyal kay PRRD or hindi? Comment down below lang po. Bye guys!